Good morning po sa ating lahat. Sa ating host, si Pastora Heidi and Pastor Rene. At ganoon din po sa mga kasama po natin sa umaga pong ito na Kadapart Church. Yun po yung tawag po natin, no? Since yung nag-start po ito. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Josh po from Jesus is Alive Community sa Jacinto, Pangasinan. And a privilege po ng kapagbahagi po ng salita ng Diyos. Kasama po ninyo sa umaga pong ito. Ang topic po natin sa umaga pong ito is, ang title ko po is Occupy Me. And yung verse po natin is sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Sabi niya po dito, and he said to me, my grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness. Most gladly, therefore, I will rather boast about my weaknesses so that the power of Christ may dwell in me. Salamat po sa pagbasa sa salita ng Diyos. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito na aming pagbubulay-bulayan ng iyong mga salita. At tulungan mo po ko, Panginoon, gamitin mo lamang po ko bilang iyong mouthpiece na maipahayag po ang iyong mga salita sa umaga pong ito. At lahat ng mga salitang ito magsilbing sisidlan at maitanim sa matabang puso na ito po ay maunawaan po nila, maintindihan po nila. It's 6:11 a.m. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access. Ito po ay maging buhay sa bawat isa po. Ito po ang aming panalangin at ang banal mong Espiritu, Panginoon, ang siyang kumilos sa bawat isa. Let your kingdom come, your will be done upon this online prayer as it is in heaven. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay po. Dito po sa topic po natin na Occupy Me, sa totoo lang po, kanina at maging kahapon, nagugulan ako kasi hindi ko alam kung ano talaga yung ituturo ko po sa umaga pong ito. Medyo first time ko lang po kasi nag-share po dito sa morning prayer. Pero I thank God for this message na kahit sa dami kong ginawang message nung kahapon, pero ngayon sabi ko magre-record na lang kaya ako, Lord, or mag-share ako live. So, yun po, ang dami kong ginawa, nag-record ako, may na-record na ako pero hindi ma-upload. Pero sige po, hallelujah, ito pong mensahe ng Panginoon po sa umaga po na ito na about sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9 na kung saan ang nagsasalita po dito ay si Pablo, kung ano po yung sinabi ni Jesus sa kanya, na bakit nga po ba si Pablo sa chapter po na ito, sa verse po na ito, na ang kita po natin yung title po doon, The Thorn in the Flesh. Anong ibig sabihin kaya ng thorn in the flesh na yon? Na kung saan, sabi niya dun sa verse 7, na the less I should be exalted above measure by the abundance of the revelation, a thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to buffet me, lest I be exalted above measure. Concerning this thing, I pleaded with the Lord 3 times that it might depart from me. Yun po, na makikita po natin ang buhay po ni Pablo, i-dedicate niya yung buhay niya sa Panginoon nung dati kung anong meron siya, naging Pariseo siya, isa siyang Roman citizen, isa siyang Hudyo, parang lahat na yata nasa kanya na. And na-experience niya yung mga time na nung nagbago po siya, binago po siya ng ating Panginoon, na yung dating persecutor, na yung dating kaaway ng the way or ang daan, ang nangyari po is naging kaakibat doon sa ministeryo ng Panginoon. Na na-experience niyo po, na-experience niya na mag-preach sa streets, mag-preach sa synagogue, kahit yung iba hindi sumasama, pero meron naman yung ilan na naidaragdag doon sa simbahan, na naniniwala din doon kay Kristo, yung mga nanampalataya kay Kristo sa pamamagitan po ni Apostle Paul, na kung saan po
nagmanifest din po sa kanya yung glory ng Panginoon na kung saan above his weakness, no, na doon sa nangyari sa kanya na itong thorns na ito na nararanasan niya, paghihirap, ito yung mga pains, hindi po ba, na siguro po, no, God allowed talaga about the pains that we have, lalong-lalo na sa mga believers. Kasi alam po natin that the opportunity of this weakness is the opportunity to know God more in our life. And there are reasons why God allows these thorns toward the believers. Siguro, no, to humble us, to display His glory, to draw us to Himself, to know Him more, no, at ma-display yung kapangyarihan niya sa iyo na sa ating mga buhay, marami tayong pain na pinagdaraanan po, na hindi ko po alam ang bawat isa sa atin kung ano po yung pinagdaraanan na pain po natin, ano yung mga thorns, na sinasabi natin kasi na God is good kapag andun yung biyaya na natatanggap natin. How about ito na yung mga thorns na dumarating sa atin? Blessing pa kaya ito? No? Blessing pa kaya ito na nanggaling sa Diyos? Bakit may thorns? Di ba? Pero itong thorns na ito has a purpose in our lives. No? Sometimes God is humbling us. Sometimes God wants us to draw us to Himself. Kasi ang hirap po sa isang buhay ng isang Kristiyano na hindi po natin alam yung nangyayari po sa atin. Pero God's ultimate goal for us, for our life, no, lalong-lalo na kung nakikita niya yung vision mo is shaking. Gagamitin niya po ito, nakaparaanan itong mga thorns na ito para ibalik ka doon sa magandang plano niya, para maibalik ka po niya doon sa the design na ginawa niya po para po sa atin. His ultimate goal for us, our life here on earth, is not to live in the old kingdom you abandon. No? Meaning, in occupying, sa occupy kasi dalawang kingdom yan nag-occupy eh. Nung dati, nung di ka nakilala, you are occupied by the kingdom of darkness. Pero ngayon, nung nakilala po natin si Kristo, we are now in the kingdom of God. And He wants us to experience how our life been occupied by the kingdom of God. Na mas maranasan po natin yung paghahari ng Diyos po sa atin. That we Christians live in one home with one Father, the Son, according to John 14:23. If we love Jesus, if we keep His word and love His commandment, no, sabi niya po doon, and His Father will love Him, and we will come to Him and make our abode or home na tinatawag with Him sa atin po. Gagawin niya po tayong tahanan na kung saan God and the Father and the Son will occupy you. Gagawin niya po na maging tahanan niya, na maging banal mong tahanan ang buhay mo. Ano po? Hallelujah. And however, if a man is unoccupied, according to Matthew 12:43-45, seriously, pag walang nananahan dyan po sa buhay po natin, sabi niya po dito, now when the unclean spirit goes out of a man, it passes through the waterless pit, seeking rest and does not find it. Then it says, I will return to my house from which I came. And when it comes, it finds unoccupied, swept, and put in order. Then it goes and takes along with its 7 other spirits, more wicked than itself, and they go in and live there, and the last state of that man becomes worse than before. That is why it will also be with this evil generation.
Napakahirap po na kailangan po talaga natin i-remind yung mga kabataan, i-remind of this generation na kailangan ang Diyos dapat yung nag-o-occupy sa atin, no? And sa mga susunod po na po natin na sa topic po na ito, madidiscuss po natin itong lahat. Na kung saan po, katulad din po ng sa buhay po natin, buhay ni Paul, that he acknowledged his needs doon kay Christ, kay God, na kung saan, most gladly therefore, kahit may weaknesses ako, sabi ni Paul, ito yung ibubos ko so that the power of Christ may dwell in me. Sabi niya po sa Matthew chapter 5 verse 3, blessed are those who are poor and realize their needs. No? Na kung saan po, sa buhay po natin, lahat po tayo, apart from God, we can do nothing. And lalong-lalo po sa buhay po natin, na nakikita po natin na marami po tayong pinagdaraanan, pagsubok, toils, no, mga pains na tinatawag po natin, no, you are rejected, you are abandoned, lahat na eh. At makikita po natin sa buhay din po ni Jabez sa 1 Chronicles chapter 4 verse 9 to 10. Sabi niya po dito, Jabez was more honorable than his brothers, and his mother named him Jabez, saying, because I bore him with pain. Excuse me po. Now Jabez called the God of Israel, saying, oh, that you would bless me indeed and enlarge my border, and that your hand might be with me, and that you would keep me from harm, that it may not pain me. And God granted him what he requested. Kung makita po natin dito, katulad po ni Jabez, na sa buhay natin, kakibat ng pangalan niya ay pain. No, sa malalim na Tagalog, paghihinagpis, nahihirapan, puot, kirot, kalungkutan, at sama ng loob, etc. No, na meron po sa atin yan. Karaniwan, ito yung mga pain na nararanasan po natin. Karaniwang issue na meron po tayo. Sa mundo po na ginagalawan po natin, makikita po natin that this wounded world, no, itong mundo na ito will also cause us pain, just like a mother giving birth to a son. Siguro yung iba po nating mga nanay po dyan na nanonood po sa atin, meron po yung mga nanay na madaling naipanganak yung anak nila at hindi sila nag-cause ng mas matinding pain katulad nung nanay ni Jabez. Pero some, katulad nung nanay ni Jabez, minsan in this modern day, parang si Jabez din po tayo kung tutuusin Kung iahalin tulad po natin, na marami ring nahirapang mga leaders, mga pastors, mga advisors sa grabe ng tigas ng ulo po natin. Na para bang, na kulang na lang pukpukin tayo, na para maging born again ka, di ba? Pero meron yung iba talaga, yung hindi na sila nahirapan, naigain, na mabilis yung proseso po nila. Na makikita po natin, mapalad yon na sa bawat buhay po natin, kahit na itong mga thorns na ito ay nararanasan po natin, ito po ay may purpose sa ating buhay. Bakit inilagay sa atin ito? Tanggapin natin ito as a blessing. Huwag natin itong tatanggihan, huwag tayong magde-detach sa mga bagay na kinasasakitan natin. Kasi minsan, kailangan po natin magtanong sa ating Panginoon, Panginoon, ano po yung itinuturo mo po sa akin sa pain na ito? Bakit ko nararanasan itong rejection? Bakit ko nararanasan itong feeling abandonment? Bakit ko nararanasan yung sobrang kalungkutan? Lord, kailangan ko ang kasagutan mo. Kaya nga po, sa mga pain na yan, marami pa po tayong pagdaraanan. Sa totoo lang, itong mundo na ito, marami pa po tayong pagdadaanan na pain. Pero the best thing Jabez did, yung ginawa niya is naging dependent din siya doon sa God of Israel. And he acknowledged his needs. Na
na sabi niya, "Oh, that you would bless me indeed and enlarge my border, and that your hand might be with me, and that you would keep me from harm, that it may not pain me." Truly, truly, abiding in the Lord, we will bear much fruit. More fruit will come because if we are to be planted like a tree na malapit sa streams of water, katulad po nun, na kung saan nagbubunga po ito ng prutas niya sa season niya. At yung mga leaf niya, hindi siya nagwi-wither, hindi siya natutuyo. And whatever he does, he prospers. And also, blessed is the man who listens to me, watching daily at my gates, waiting at my doorposts. For he who finds me finds life and obtains favor from the Lord. Hallelujah. In this morning, makikipag-usap po ako sa 3 points po sa inyo. Ito po ay introduction po lamang. At madali lang po itong message po na ito na nawa maintindihan po nating lahat how God will occupy our life at paano po natin na ito gagawin, no? And sabi niya po dito in this in our precious time, no, ito po yung reminder po sa atin. In our precious time, what occupies most of our time? In our mind. What occupies in our thinking? In our emotion? What occupies to our feeling? In our will or decision? Who occupies our decision making? And mostly in our church, who occupies the strategies and the ministry of the church? Truly, truly, if we want to see the hand of God is moving in our life, in our ministry, or in our family, let us depend to God and call Him like Jabez, acknowledging your need to the Father. Hallelujah. Ano nga bang ibig sabihin ng occupy? Occupy means, based on the dictionary, said, take control or fill up. In Hebrew, with the strong number 3423, yarash, meaning to seize, dispossess, take possession of, be unhear, or tagapagmana. Makikita po natin in 2 Corinthians chapter 4, verse 16 to 7 tells us that we have an outer man, which is the outer man is the physical body, physical form. Nakikita niyo po yung kagandahan niyo po, yung kagapuhan po ninyo, and yun yung physical aspect po natin. And the inner man, which is our soul. Na yung soul po natin, meron pong 3 bahagi yan, hindi lang po iisa yan. Kundi ito po yung mind, emotion, and your will. So number 1 po, ito po ang kailangan po natin. Dapat panalangin po natin, Lord, occupy my mind. No, occupy my mind. Toward what we are thinking today. Ano yung nagiging war diyan sa isipan natin, no? Na kung saan sabi niya po doon na ang mga isipan po kasi natin dapat naka-align dapat yan sa iniisip natin, kung ano yung iniisip din ng Diyos o ginagawa o ito po ba ay ginalang po natin ayon sa ating lakas, ano aking talino, no? Pero sabi niya po ito, He wants to remind us that my grace is sufficient for you. Lagi po nating idikdik sa isipan po natin yan. Hello po? Meron pa? So, if we put our trust in the Lord and you will give Him full of control, saying, oh, that you would bless me and enlarge my border, no? Pag binigay natin yung full control kay God, sabihin po natin, ang panalangin po na ito, na may kalakip pananampalataya sa ating Panginoon, dapat magkaroon din po tayo sa ating pag-iisip. Huwag natin lilimitahan yung pagkilos ng Diyos sa atin. Huwag natin tanggapin yung iniisip natin na nag-pray tayong ganyan, i-enlarge yung border mo, pero yung nag-create yung isipan po na atin ng vision na parang ito yung gagawin ng Diyos, ito yung gagawin ng yan. Hindi po ganun ang Diyos. Ano po? Kasi alam niyo po, sabi niya po sa Isaiah 55:8,
8, for my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways. Yung ways ng Panginoon, no, napakalawak yan. And also, lagi nating tatandaan na kapag ang Diyos ay nangako, no, Psalms 23 verse 1 tells us that the Lord is our shepherd and we shall not lack anything. That is why in Matthew chapter 6:34, the Lord Jesus reminds us, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry itself and everything is so. And Philippians chapter 4 verse 6, be anxious for nothing, but in every supplication with thanksgiving. Dapat ganun po yung ginagawa po. Supplication with thanksgiving. Nararanasan po natin yan, yung mga pain na yan, dahil sa mga pain, dahil naniniwala usap po natin ang Diyos na siyang nag-create ng lahat. Alam niya yung bawat piyesa ng buhay po natin. Kaya nga po tinawag siyang masterpiece. He is the masterpiece. He is na kung saan yung master, alam niya yung mga pieces po niya na ating kailangan. Ano po? And also, always remember that the God you serve can bless you more than you expect. And God reminds us in Psalm 78 verse 7 that they should put their confidence in God and not forget the works of God, but keep His commandment. So that in keeping His commandment, Jesus, the Lord Jesus and the Father will make home, gagawin kanyang tahanan sa buhay mo. Hallelujah. Pero ngayon po, gaano mo na po ba kakilala ang Diyos? Minsan kasi po, dito nababatayan, dito po yung batayan talaga. Yung talagang pagtitiwala mo sa Diyos. Na kahit anong mangyari, sige Lord, pag ibibigay ko yung tiwala ko sa iyo, no? Na makikita po natin sa buhay po natin, yung sa Psalm 78 verse 7, sa sumunod na verse po na yun, yung time po ng yung mga Israelites nandoon sa disyerto na imbis from Egypt to Canaan, the promised land, 11 days compared to 40 years. No? They tend to forget their Creator. Nakita lang po nila yung blessing na ibinibigay sa kanila. Pero what about in saying God is good? Di po ba? Pag sinasabi natin God is good, dapat alam din natin kung paano siya naging mabuting Diyos sa atin. At hindi lang po yung blessing na natatanggap po natin, na kung paano siya kumilos sa buhay natin. In our weaknesses, nagkaroon po ng yung grasya ng Panginoon na nagsupis doon sa mga pangangailangan. Dapat ina-acknowledge po natin yun. No? Because our praise, no, pagpupuri sa Kanya, weapon po natin yan. Sa mga negatibong isipan, sa mga negatibong salita na napupasok po sa isipan natin, when you praise God, no, laging ipinapaalala po sa atin yung salita niya. No? Dahil sa ika nga, sabi po ng isang host, batikang host, lamang ang may alam. Kikilala po natin yan. No, dahil dito alam natin ang katotohanan na ang Diyos pala na pinaglilingkuran natin, He is a wonderful counselor, everlasting Father, Almighty God, and He is the Prince of Peace. Hallelujah. And if we are filled up with His promise, you will not doubt. Kasi pag naranasan mo na, hindi ka na magda-doubt. Ano ba? And sabi niyo po, Isaiah 48:17, this is what the Lord says, I am the Lord your God who teaches you what is the best for you, who directs in the way you should go. Hallelujah. And number 2 po, occupy my heart. God, occupy my heart. Now, our heart must be a temple of the Holy Spirit, of His power on us. Na kung saan, as a believers in Christ, through the power of our God, through His Holy Spirit, no, from our
we, as yung believer po tayo, nasabi niya po doon sa John, kung di po ako nagkakamali, John chapter 7 verse 38 to 39, from your outermost being, tama ba? From innermost being, ay mag-flow yung rivers of water. Ano po, na kung saan dapat yung puso po natin na nasabi niya po sa Ephesians chapter 5 verse 18 tells us, do not get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled with the Spirit. Yung wine po dyan is a metaphor for what the worlds offer. But sabi po dyan, but be filled with the Spirit. Bakit? Ano bang meron sa Spirit? In Greek meaning pneuma. In English term, breathe. Buhay pala. Bukal ng buhay. Hallelujah. Kaya pala, kapag tayo po ay pinananahan ng Diyos, mayroon pong bukal na buhay po sa bawat puso ng mga anak ng Diyos. Naniniwala po ba kayo dyan? Say amen po dyan sa comment box. Praise the Lord. Hallelujah. And the same grace and power na ibinigay sa mga disciples to preach the gospel, to evangelize, na dito po, katulad ng, alam niyo po, dito po sa mundo pong ito, kahit bata pa yan, nararanasan na nila yung pain. Alam niyo po kung paano. Katulad ng isang bata na nasa sinapupunan pa lang ng isang ina, nararamdaman ng bata kung yung mother niya ay stress. Alam niyo po, pag sobrang stress ang mother niya, alam po natin yan, yung mga nanay po dyan, na kapag na-stress yung nanay nila, yung heartbeat ng bata daw is bumibilis yung tibok. No? Lalong-lalo na pag emotional ka, pag na-stress ka, alam ng bata yan. No, mga hinanakit, connected yan sa bata kasi andun pa siya doon sa womb mo o sa sinapunan po na ng isang ina. Na nagkakaroon later on ng dysfunction kapag siya ay nandito na sa real world. Alam niyo po kung paano? Physically speaking, scientifically speaking, hindi po nila mapuprove ito. But spiritually, it will makaka-apekto po ito sa bata na magkakaroon ng hurt, magkakaroon ng pain. No? Kaya ito nga po yung ginagamit tool ng kaaway eh. Na kung saan during their childhood development, habang yung bata is lumalaki, nagkakaroon ng pain sa kanya. Lumalaki yun sa inner wounds, hindi man natin nakikita, pero maniwala po kayo. Kung kayo po ay merong bagay na sometimes may mga ugali tayo na hindi natin alam saan ang gagaling. Alam niyo po, minsan doon, kahit nasa loob po tayo ng sinapupunan ng nanay po natin, minsan nag-uumpisa doon yung pain. And si God, kaya niyang i-brought out yung issue na yan, na ipakita kung saan yung mga bagay na dapat pagharian niya. Sabi niya nga sa Proverbs chapter 4, verse 23, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. For out of it, sa labas po nun, issues of life. Punong-puno po tayo ng issues, totoo po yan. But the Lord can change us. Kaya niya tayong baguhin if we let Him enter your life. Surrender it to God and let the power of God, let His grace flow in your life at magkaroon ng pagbabago. Na kung may makakasalamuha tayo ng mga souls na ganyan, mga bagong attend sa church, huwag natin silang layuan kung meron silang mga pangit na ugali. Mas maging healing community po tayo as GIA, no? Na itinalaga ng Diyos para mag-bear ng fruit. Ano yung bear of fruits? Bear fruits sa repentance and bear fruits sa Holy Spirit, bear fruits doon sa mga mabubuting gawa. Ano po? Na huwag natin silang layuan. Pray natin na, Lord, give me compassion for the soul. Yun po dapat ang panalangin po natin. Huwag po natin hayaan ang mga
baguhan na ito ay makuha ulit ng kaaway. Hallelujah. Hindi pa si Kristo yung naghahari sa atin, nung tayo pa ay wala sa kingdom of God, ay naka-incubate tayo doon sa kingdom of darkness, na halos ang buhay natin sinira ng kaaway at ginamit yung pain na meron tayo na hindi natin nakikita, unseen tayo, na para masira yung disenyo ng Diyos sa buhay natin. Malaya tayong gumagawa ng kasalanan, di pa natin nakikita yung mga kamalian natin, lalong-lalo na yung issues of life natin. Siyempre, ang kaaway, hindi niya naman sasabihin na ito ka, makasalanan ka, ganito, ganyan. Hindi po ba? Pero ngayon, kung saan nakilala na natin ang Panginoon at lahat ng darkness sa buhay po natin ay iniilawan ng kanyang ilaw, ang ating Panginoong Hesus Kristo, upang makita ang Diyos na kailangan baguhin sa buhay po natin. Kaya lalabas minsan ng mga masasama nating ugali. It's 6:40 Habang a.m. tumatagal tayo sa presensya ng Diyos na ipapakita sa atin na marami pa tayong kailangan pagharian sa Diyos. Ay pagharian ng Diyos sa bawat buhay po natin. Kaya nga po, dito po sa Living Waters, napakalaking tulong po sa akin ito, na kung saan ako po bilang isang pastor, binatang pastor, nag-iisa sa isang church. Ang mga pag natutulog ako, mag-isa lang ako talaga. And yung mga kasama ko may kanya-kanyang works, ay may kanya-kanya silang tirahan. Pero alam niyo po, nung time na hindi pa ako nakasama sa Living Waters, nagkaroon po ng depression, na kung saan yung mga issues of life ko, kala ko sa fasting, okay na eh. Nag-fast na ako ng ilang days 40 days Nag-fast ka na na-submit mo na lahat Pero yun pala, yung foundation na meron po ako, shinake pa rin ng Panginoon yan, na nagkaroon ng thorn in my flesh, na nung time of shaking, yung pananampalataya ko pala sa Kanya, lagapak. Pero nung time na nakita ko that we need to submit to God, and you need to have accountability partner. Yun po yung mahalaga As a healing community, you have an accountability partner na mag-guide sa'yo, na ililid ka doon sa tama at hindi ka pa ilalayo sa Diyos. Hallelujah. And sabi niya po dito, kasi lagi po natin tatandaan ito, huwag natin i-invalidate lahat ng mga emotions ng tao. Lagi, higit sa lahat, maging kuwan po tayo. Unawain po natin sila. And Philippians chapter 4 verse 7, and the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard your hearts and your minds in Christ. Hallelujah. Thank you, God, for that for that peace na ipinagkatiwala mo sa bawat isa. Truly, as we possess the land na God has prepared for us to occupy, yung character mo na binago ng Diyos, na occupied by God, will sustain you. Why? In Deuteronomy chapter 6, ito po yung time na where God commanded Moses, the prophet of God, to tell the people of God, to the Israelites, and teach their sons and grandsons to do this command and fear God in the land where they are going over to possess it. Ano po yung promise po niya doon? So that their days may be prolonged. They need to obey God and do His commanded, and they will prosper on the land which God has prepared for them. Kaya nga po, yung prayer ni Jabez, if you are praying for that, Lord, that you would bless me indeed and enlarge my border or the territory, kailangan mo na ma-occupy mo na yung buhay po natin bago tayo makapunta sa promised land. Yes? Amen. Hallelujah. Ang pagmamahal natin sa Diyos, ito po dapat ay kalakip sa pagsunod sa kanyang mga salita. No? At sabi ng Panginoong Hesus, yun nga, the Father will love Him and we will come to Him and make abode with Him or home. If our knowledge of God is firm and our heart is occupied by God, no, we need also to occupy. Sabi natin kay Jesus, Lord, occupy my weakness. Now, sabi din ni Jabez, that you would keep me from harm, that
it may not pain me anymore. Siguro yung buhay po ni Jabez, no? Na kung ito, ano ko lang po sa akin na siguro yung pagkasabi niya ito kasi may exclamation point naranasan niya yung sobrang sakit, sobrang puot, ano pa, kahirapan, no? Nang halos kapag sa atin ihalin tulad, siguro nagmi-ministry siya ng sugatan, nagmi-ministry siya na hindi niya na kaya. Nagmi-ministry siya na parang kalakasan niya na lang, hindi niya nararamdaman yung Diyos. No? Lahat ng pains niya, inilaan niya sa ministry to cover up. Para maging masaya lang. Pero, in the inside, you are decaying. In the inside, you are broken. Pero here's the thing. Ito po yung nire-remind po sa atin. Perfected in weakness. Now, my grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness. If we are going back to the story of Job, sa testing niya, sabi niya po doon, I shall come forth as a gold. Ganun din po ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Hindi niya isinumpa yung Diyos. Pinagpasalamat niya pa yung mga nangyayari sa kanya. Kahit na itong mga, parang sinasabi niya, Lord, kunin mo na nga yung buhay ko. Ayoko na yung ganito. No? Ganun din No? He acknowledged at binubuhos niya na, Lord, ito yung weakness ko Lord, hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Totoo naman. No? Hindi na natin kaya minsan. Pero alam po natin na kunin natin yung totoong lakas sa Diyos. Na sa kaparaan natin, minsan we fail to go where God is leading us. If we want to keep from harm that will give you pain, lalo na kapag na mga ito, nasabi natin, Lord, ayoko na yung maranasan yung mga pain na ito. Ayan yung pain. Pero, lagi natin tatandaan na yung pain na yan may purpose. At lagi natin tatanungin yan kung bakit tayo merong ganyan. At wag po tayong maging isang hangin na saan po tayo mapunta, saan yung agos ng hangin ay naroon po tayo. Dapat meron po tayong direksyon na tinatahak. No, let us fix our eyes onto Jesus. We need to follow what instructs us. Lalo na sa ibinigay ng Diyos sa atin. Kahit andyan yung mga trials, dapat lagi pa rin po yung nakafocus po yung isipan po natin doon sa misyon na meron tayo, doon sa vision that we are chosen and appointed to go and bear fruit that remains. And yung mission natin to establish, to train, to equip, yan po dapat ang lagi po natin ipinapaalala natin sa ating sarili. Kasi pag lagi po natin ipinapaalala po sa sarili po natin yan, hindi po makakalimutan ng isipan po natin, hindi po makakalimutan ng puso po natin. At laging tatandaan, kapatid, na i-commit po natin lahat ng ating work sa ating Panginoon. Kasi man will always have limitation, but the ways of God will do even greater things than our expectation. Hallelujah. And napaisip lang ako kung sa mga bagay na ito na nangyayari sa atin, sa mga issues of life natin, na nararanasan ni Jabez noon, no? Buti na lang, no? Yun yung in-acknowledge niya yung the God of Israel. No? At kahit ganun po, let us come to Him. Let Him occupy the areas in your life. Kung ano pa yung mga sadness dyan, yung nakikita mo na hindi pa napaghaharian ng Diyos. Ngayon, ang panalangin natin, God, occupy my mind. Be the Lord of my mind. Be the Lord of my heart. Be the Lord of my will. And guide me, O God. Let me, baguhin mo ako, Panginoon. And lastly, if we are occupied by God or the love of God, no rooms for the devil's deception will enter to your life. For if God is with us, who can be against us? No one can steal your joy, for the Lord your God is your portion. His joy is your strength. Even in our suffering, we will endure because of His grace that suffices everything. And you will not worry, for the peace of the Lord your God is with you. Hallelujah.
The deeper meaning of our weakness is the opportunity to know Him more and more, for apart from Him, we can do nothing. Sa ating paglakad sa ating Panginoon, hindi madali. Mayroon pa rin tayong may encuentrong pains and problem. Pero lagi po nating tatandaan, laging bukas ang trono, His throne of grace, na handa kanyang katagpuin kahit anong oras. Kahit hindi pa natin nakikita yung panalangin natin na na-enlarge, let us continue to trust the one who can. For this is His will to bless you and enlarge your border, so that His name will be glorified. Hallelujah. Let us pray. Father God, we thank you, Lord, for this word. Ikaw po ang siyang manguna, and may you occupy us. Be the Lord of our heart. Be the Lord of our mind. Right now, Holy Spirit, come upon us. Lord, manahan ka. Let your grace suffice everything that we need, oh God. Hindi ko po alam, Panginoon, kung ano po yung kakulangan sa bawat puso ng iyong mga anak sa oras na ito. But right now, in the name of Jesus, I speak life in Jesus' name. And every ministry, oh God, Father, we come to you in unity, having one heart and one spirit as we pray for this ministry. King Jesus, we acknowledge you that you are the head of the church, and these ministries are part of your body to fulfill the mission and vision you had given to Jesus' Alive community. Father, may you use the YWAB ministry as the vessels of life for this generation. May we ask for your Holy Spirit to hover over every YWAB youth, oh God, to remove the blindfold of the enemy so that they may see the truth, and remove the earplugs from their ears so that they will hear your truth, and change the heart of a stone to be flesh made again. Panginoon, cause them to walk again and stand in the truth. Father, we pray for the Acts ministry as you call them as your anointed and Christian toward service. God, I pray, may your Holy Spirit visit them to cause them to walk in your truth. Father, may you use this ministry building up and empowering young professionals toward service for your glory, alone to know and understand their calling, to be being part of the body of Christ. We pray also to men's and women's fellowship that you may you help this ministry, oh God, in nurturing accordingly to your truth. Empower this ministry, oh God, and may we ask for your grace to be upon them, oh God, that all weaknesses will be perfected by your grace, oh God, that suffice everything that they need. We ask, Father, for the other ministry and even for the Sunday school and Bible studies. Father, may you use may you use this ministry in building your kingdom to every heart who will be hearing your word. Amen. May you anoint every teacher, every pastor, every missionaries, oh God, and leaders, and help them through your Holy Spirit, what they will teach accordingly to your truth, that for every word they will preach, they will teach, oh God, there will be a transforming message that will plant in every heart. As they grow in faith, they will bear fruit, and that fruit will remain. Be enthroned, Lord Jesus, with this ministries, oh God, maging sa mga ministries pa ng Jesus is Alive community. And may we ask, Father, let your kingdom come, your will be done on these ministries as it is in heaven. Revive every soul, oh God, in the name of Jesus. In the name of Jesus, we speak healing in Jesus' name, and we speak your revival in us. Thank you, God, for your grace, for your mercy. In King Yeshua's name, amen and amen. Hallelujah.